Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya ay itago lamang natin sa pangalang Diego. Bueno, basahin na natin ang liham ni Diego. Dear Kuya Perez, dito sa mundong ibabaw, walang perpektong tao. Lahat tayo ay may nagagawang mali. At kaya ko ito nasabi, Kuya, ako mismo. Nadaanan ko ang pagkakamali na dapat sana ay pinanindigan ko. Ako nga po pala, Kuya, si Diego, 35 taong gulang at may asawa po ako, Kuya. Kaya po ako lumiham sa inyo dahil gusto ko rin pong makahingi ng payo sa inyo. At para malinaw sa inyo, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Perez. Itay, gusto ko po sanang makapag-aral sa kolehiyo. Ganun ba, anak? Opo, Itay. Dahil kapag nakatapos po ako, tutulungan ko kayo at si Lola Remy. Sige, anak, pag-aralin kita. Bibigyan kita ang alawas mo tuwing katapusan ng buwan. Maraming salamat po, Itay. Makapag-aaral na po ako ng kolehiyo. Salamat po, Itay. Matagal na yung huli tayong nagkita, anak. Elementary ka pa lang. Ngayon magkukulehiyo ka na. Alam mo, masayang-masaya ako para sa'yo, anak. Oo nga po, Itay. Miss ko na po kayo. Intindihin mo sana ako, anak. Dahil may iba akong pamilya. Naiintindihan ko po naman kayo, Itay. Huwag po kayong mag-alala. Kumusta na pala ang lola mo? Mabuti naman po sila, Itay. Sayang nga po. At hindi na sila nakakasama ngayon. Ganun ba? Pakisabi sa lola mo, kumusta na siya? Makakarating po, Itay. Basta, anak, pagbutihin mo ang pag-aaral mo dahil para sa iyo din naman yan. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataon na ibibigay niyo sa akin. Mabuti naman kung ganun, anak. Basta kung kailangan mo ng pera, pumunta ka lang sa bahay. Ibibigay ko sa iyo ang address ko. Sige po, Itay. At maraming salamat po sa inyo. Saan ka galing? Kanina pa kita hinihintay. Pati anak mo, hinahanap ka. Pinundahan ko yung anak ko. Ganon. Nagkita kayo ng anak mo. Samantalang kami dito, nakaluwa ng aming mga mata sa kakahintay sa'yo. Ano ka ba naman, Elma? Bihira nga kami na magkitang dalawa. Ipagdadabot mo pa? Pwede mo naman siyang tawagan sa cellphone, hindi ba? Iba naman kung personal ko siyang makikita. Teka nga muna. Di ba napag-usapan na natin to? Ngayon ako babawi sa anak ko na matagal nang nawali sa akin dahil sa nanay niya. Ang sabihin mo, baka may bala ka pang balikan ang mag-inang yon. Ano ka ba naman? Kayo na nga ang kasama ko, nagseselos ka pa. Kayo na ang pamilya ko ngayon, kaya wala kang dapat ipag-alala. Kumusta ka na, Apo? Anong sabi sa'yo ng itay mo?
Mag-aaral daw ako, Lola. Sabi ng itay ko. Masaya ako para sa'yo, Apo. Pagbutihin mo ang pag-aral mo, ha, Apo. Nang sa ganon, makapagtapos ka. At para maging proud din ang tatay mo pagdating ng araw. Opo, Lola. Hindi ko po bibiguin si itay. Sana, Apo, ay maabot mo ang pangarap mo. Dahil matanda na ako. Para sa'yo din yan. Maraming salamat sa inyo, Lola. Dahil sa pag-aalaga ninyo sa akin. Walang anuman, Apo. Mahal na mahal ka ni Lola. Mahal na mahal ko rin po kayo, Lola. Kundi dahil sa inyo, baka hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa akin. Tong batang ito, oo, kung ano-ano ang sinasabi. Hindi mangyayari yon dahil mahal ka ng tatay mo. Oh, pare. Hindi ka pa ba uwi? Sinisipag ka yata ngayon ah. Kailangan pare. Mag-overtime lang kahit 2 oras. Oo, pare. Parang may nahahalata ako sa'yo ah. O ano yun pare? Dati-rati kasi, hindi ka nag-uuti. Eh ngayon, napapadala siya ata. Alam mo pare, nakita kasi kami ng anak ko sa unang babae sa buhay ko eh. Dalaga na siya. Oo, ngayon. Kinausap niya ako na gusto daw niyang mag-aral sa kolehiyo. Ako pare, lagot ka dyan. Hindi birong magpakolehiyo ngayon. Yun na nga eh. Kaya kung kinakailangan na doblehin ko ang sipag ko, gagawin ko. Teka pare, alam naman ng misis mo na may anak ka bago kayo magsama, ang dalawa. Alam na niya dahil pinagtapat ko naman sa kanya. Buti naman kung gano'n. Dahil kung hindi, ang laking problema yan. Gusto kong bumawi sa anak ko pare. Teka nga, bakit ba nagkahiwalay kayo nung una mong kinasama? Mga bata pa kasi kami noon. Nag-aaral pa kami. Nang mabuntis ko si Janine. Kaya lang, hindi pumayag ng tatay niya na magsama kami. Hanggang sa pinaghiwalay na nga kami. Mula noon hindi na kami nagkita. At nabalitaan ko na lang na may asawa na siya. Ganun ba, pare? Sige, pare. Paano? Mauuna na ako. May pupuntahan pa kami ni Mrs. eh. Iwan na kita. Hindi kami nagsama ng ina ng una kong anak, kuya. Dahil mga bata pa kami noon. At pilit kaming pinaghiwalay. At hanggang sa ako'y makapagtapos ng aking pag-aaral. At nakilala ko naman si Elma na kinakasama ko ngayon. At hindi pa rin kami kasal, kuya. Minsan ay May kumakatok. Mabuksan na. Sino kaya ito? Magandang araw po sa inyo. Anong kailangan nila? Ako po yung anak ni Diego. Si Itay po. Ikaw pala ang anak niya. Bakit po, tita? Hindi po ba sinasabi sa inyo na may anak na siya? Sinabi niya sa akin. Kaya lang, hindi ko alam na dalaga ka na pala. Opo, tita. Nandito po ba ang Itay? Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Sabi po kasi ni Itay, sa tuwing katapusan po ng buwan,
pupunta ako dito. Hinanap ko ang address nito. Ano bang usapan yung dalawa? Humingi po ako ng tulong kay Itay. Anong klaseng tulong? Sinabi ko po kay Itay na gusto ko pong mag-aral sa kolehiyo. Ano? Mag-aaral ka sa kolehiyo? Opo, tita. Hindi po kasi kaya ng lola ko na pag-aralin ako sa kolehiyo. Ang mabuti pa siguro, bumalik ka na lang dito bukas dahil may trabaho pa siya. Mamaya pa yun uuwi. Sige po, tita. Babalik na lang po ako bukas. Salamat po. Mag-usap nga tayong dalawa, Diego. Teka, bakit parang mainit yata ang ulo mo? Paano hindi iinit ang ulo ko? Galing dito yung anak mo. Oh, nasan siya? Anong sabi niya? Malis na siya. Eh, bakit hindi mo sinabi na hintayin niya ako? May usapan daw kayo. Kaya sinabi ko sa kanya na bumalik na siya bukas. O diba, day off mo naman bukas. Eh, gusto niya kasing mag-aral sa kolehiyo. Ano? Pag-aaralin mo siya sa kolehiyo? Oo, bakit masama ba? Anak ko naman siya. At isa pa, ngayon lang ako babawi sa kanya sa tagal ng panahon. Diego, hindi biro yung pag-aaral niya sa kolehiyo. Baka akala mo ang gastos niyan ang laki. Hindi gagawin ko ng paraan. Kakayanin ko yan. E papaano naman ang anak natin? Bata pa naman siya eh. Pag-iipunan ko yan. Gusto ko lang bumawi sa anak ko. Kumusta ang pagpunta mo sa itay mo, apo? Wala po doon si Itay, inay. Ang asawa lang niya ang nandun at parang masungit siya, lola. Talagang ganyan na po. Kapag nalaman nila na may anak pala ang bawat isa sa kanila, makakaramdam sila ng pagkainis. Oh, lola, ano po bang nangyari? Bakit hindi sila nagkatuluyan ni inay at si Itay? Alam mo, apo, nag-aaral pa sila noon ng inay mo at magkasintahan na sila. Siguro, hindi nila maiwasan ang bawat isa, kaya yun, nabuntis ang inay mo. Galit na galit noon ang lolo mo dahil sa nangyari. Pinaghiwalay namin sila hanggang sa ipanganak ka ng inay mo. At mula noon, pinagpatuloy pa ng inay mo ang kanyang pag-aaral. Ganun din si Diego. Kaya lang, nang magtagal nagka-boyfriend na ang inay mo. At mula nga noon, hindi na silang nagkitang dalawa ng itay mo. Yun pala ang nangyari, lola? Oo, apo. Hindi bali, lola. Nangako naman si Itay na pag-aaralin nila ako sa kolehiyo. Kailan ka ba babalik sa itay mo, apo? Bukas po, lola. Babalik po ako kina Itay. Talaga bang pag-aaralin mo yung anak mo, ha, Diego? Hindi ba't pinag-usapan na natin to? Paulit-ulit na lang tayo, Elma eh. Alam mo, malaki ang bibitawan mong pera sa pag-aaral niya sa kolehiyo. Gusto kong bumawi ngayon sa anak ko. Dahil matagal na panahon na hindi ko siya sinuportahan. May anak din tayo, Diego. At higit na bigyan mo siya ng pansin. Pareho silang anak ko, Elma. Kaya pareho ko silang mahal. Bakit? Kakayanin mo ba siyang pag-aaralin sa universidad ng anak mo? Malaki ang tuition niya. Hindi basta-basta yon. Kung kinakailangan na mag-loan ako, gagawin ko para lang makapag-aral siya. Ang
Ang ibig mong sabihin, kahit lumubog ka sa utang gagawin mo? Oo, dahil pagdating ng panahon, matutulungan din niya tayo. Wala akong tiwala dyan sa anak mo. Baka magaya lang niya ang nanay niya. Nagpabuntis din noon. Elma, Kaya kung pag-aaralin mo yung anak mo, uuwi na lang kami sa Mindoro. Hindi mo na kami makikita kailanman. Buong akala ko, kuya, ay maiintindihan ako ng aking asawa. Dahil nagdesisyon na pag-aaralin ko ang aking anak sa kolehiyo at susuportahan ko siya. Bagay na kinontra ng aking asawa. Naguguluhan ako, kuya, dahil kapag pinag-aaral ko daw yung anak ko sa kolehiyo, uuwi na sila sa Mindoro. Taga doon din kasi yung asawa ko, kuya. At hindi ko na raw makikita ang aming anak. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Sana po ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Diego. Alam mo, Diego, medyo malaki ng problema mo. Dahil baka tutuhanin ng kinakasama mo na kapag pinag-aaral mo yung anak mo sa una, sila naman ang mawawala sa'yo. Ano ba ang problema ng asawa mo dyan? Sa palagay ko naman kaya mo silang buhayin dahil may trabaho ka naman. Maliit pa naman ang anak ninyo. Medyo malaki-laki din ang sinasahod niya sa opisina. Nag-opisina pala. Anong pinapangamba ng asawa mo? Palagay ko, Diego, kulang ka lang sa pagpapaliwanag dyan sa asawa mo. Konting paliwanag lang. Medyo naninibago kasi ang asawa mo Dahil sa tagal ng panahon na hindi kayo nagkita ng anak mo, dalaga lang ngayon. Siyempre naninibago yung asawa mo. Parang hindi niya matanggap ba na mayroon kang anak sa iba na dalaga na. At pag-aaralin mo pa sa kolehiyo, yan ang medyo masakit sa kanya na tumumbad sa ngayon. At medyo naguguluhan. Biruin mo ba naman, bigla-bigla naman lang magpapakilala yung anak mo sa kanya. May kahit sino man siguro mabibigla. Kaya palagay ko kaunting paliwanag lang dyan sa asawa mo at naniniwala ako na magkakasundo rin kayo. At sabihin mo sa kanya na unawain yung kalagayan ng kanyang anak. Hindi naman siguro mahirap unawain yan dahil kinabukasan din ng anak mo yung nakataya dyan. Kasi kapag hindi mo nang pinag-aral yan, ano na lang yung magiging kinabukasan niya? Total maliit pa naman ang anak ninyo, pwede po na pang pag-ipunan yan. Malay mo, kapag nakatapos yung anak mo, siya naman ang tutulong sa'yo. Tama yung sinabi mo. Yung asawa mo lang kasi hindi makaintindi. Kaya nga sabi ko sa'yo, ipaliwanag mong mabuti nang sa ganun. Maunawaan niya. At naniniwala ako na hindi magtatagal ay maliliwanagan din ang pag-iisip ng asawa mo. Naiintindihan mo ba ako, Diego? Kaunting lambing lang niya sa asawa mo. Masasaan ba't mapapapayag mo na rin yan? Huwag mong hayaan na malayo silang muli. Nakagaya ng una na ginawa ng ina ng anak mo. Kung ayaw mo maulit muli ang nangyari,
gumawa ka ng paraan para hindi malayo ang mag-ina mo ngayon. Bueno, iyan na lamang ang masasabi ko sa iyo, Diego, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Teles at your service.